Napahagikgik ang batang si Veronica nang tuluyan siya makalabas sa bahay ng kanyang tiyahin. Nakita niya ang mga kalaro niya kaya agad niyang nilapitan ang mga ito. Butit nakalabas ka. Hindi ka ba papagalitan ng tiya at tiyo mo? Naku, magdasal ka na hindi ka pagalitan. Naku, tiyak maririnig na naman namin ang hiyaw mo. Grabe pa naman kung mamalo ang mga yun. Tumatawang saad ng isa sa mga kalaro niya. Gaya niya, medyo madungis din ang mga ito. Sus, hindi yan. Wala si Tiyo dahil nasa trabaho tapos tulog na tulog naman si Tia dahil sa kalasingan. Kaya siguradong hindi niya namamalayang tumakas ako. Saka medyo mabait naman yan eh, hindi niya ako pinapalo. Pero nangalan talaga sa asawa niya. Tukoy niya sa tiyuhin na madalas manakit sa kanya. Hinawi niya ang kanyang buhok. Saka pinulot ang lata na nakita niya. Bago yan pinwesto sa gitna ng daan. Tara na, maglaro na tayo. Yaya niya sa mga kaibigan na agad namang tumalima. Makalipas ang ilang minuto, habang masayang nakikipaglaro si Veronica sa mga kaibigan, nagtaka siya nang makitang biglang huminto ang mga ito habang namumutlang nakatingin sa likuran niya. Oh, bakit? May multo ba sa likod ko? Natatawang tanong niya. Hindi multo ang nasa likod mo, Veronica. Ano? Ang halimaw mong tiyuhin. Sagot ng mga kalaro niya bago nagsitakbuhan ng mga ito. Siya naman ay nanigas sa kinatatayuan bago napatingkayad ng maramdaman ang mariing pagpingot ng tiyuhin sa kanyang tenga. Linti ka talagang bata ka. Sa halip na mag-asikaso sa bahay, puro paggagala ang inaatupag mo. Galit na sigaw nito habang pinipingot ang tenga niya. Aray ko po, Chong! Masakit po, tama na po! Pilit niyang tinatanggal ang pagkakapingot nito sa tenga niya, pero hindi siya nagtagumpay. Dahil marahas siya nitong kinaladkad, papasok sa bahay nila. Wala ka talagang silbing bata ka. Puro ka nalang kalokohan. Yun lang ang alam mo. Nakita niya ang pagkalas nito sa sinturong suot, kaya agad siyang tumakbo palayo sa kanyang tiyuhin. Huwag po, hindi na po ako maglalaro ulit. Huwag niyo po akong paluin. Umiiyak na pagmamakaawa niya. Medyo masakit pa rin kasi ang katawan niya dahil sa pagpalo nito nung isang araw at ayaw niyang madagdagan yon. Ayaw mo pala napapalo. Pero bakit napakapasaway mo? Di ba't sinabi ko na sa'yo na huwag kang lalabas ng bahay hanggat di ka tapos sa mga gawain dito? Sorry po. Nauutal niya ng sagot bago napahiyaw ng biglang lumatay sa braso niya ang sinturon. Ilang beses pang nangyari yon, hanggang sa nakita niya ang pag-awat ng tiyahin sa asawa nito. Ano ka ba naman, Noel? Balak mo bang patayin sa latay ang batang yan? Hindi sumagot ang tiyuhin niya, at sa halip, galit na lumabas na ito ng bahay. Bumaling sa kanya ang tiyahin. At ikaw naman, alam mo ng Biyernes ngayon at uwi ng tiyuhin mo. Tapos sa isipan mo pa na maglaro? Lintik ka talagang bata ka. Puro perwisyo ang dala mo. Kung ba't ba naman kasi namatay ng maaga ang magaling mo mga magulang? E di sana hindi ako nagpapalaki ng pabigat ngayon. Inis na saad nito, bago siya tinalikuran at naglakad patungong kusina. Maya-maya, bumalik ito na may dalang first aid kit. Binato nito yon sa kanya. Oh, kamutin mo yung sarili mo. Nakakainis. Naistorbo ang tulog ko. Salamat po, tiya. Tipid siyang umiti dahilan para sandaling huminto ang kanyang tiyahin. Pero kalaunan, inirapan siya dito bago umalis. Makalipas ang isang linggo, hindi mapigilan ni Veronica ang maging masaya. Dahil nalaman niya ang ilang buwang mawawala ang tiyuhin niya para magtrabaho. Ibig sabihin nun, ilang buwan ding walang mananakit sa kanya at malaya siyang makakapaglaro. Nasa lamesa ang 200, Veronica. Mamalengke ka at maglinis ito sa bahay. Aalis muna ako. Bilin ng tiyahin niya bago ito nagmamadaling umalis ng bahay. Ang mahal ng bilihin. Kakasya ba yung 200? Tanong niya sa sarili bago na pailing-iling at nagsimulang maglinis. Pagkatapos na isang oras, katatapos lang niya sa paglilinis nang marinig ang pagtawag ng kalaro niya. Pinuntahan niya ang mga ito.
Bakit? Halika, may papakita kami sa'yo. Hinila ng mga ito ang kamay niya, kaya nagpatianod siya hanggang sa makarating sila sa tapat na isang malaking bahay. Wow, ang ganda naman ng bahay na yan. Mayaman siguro sila. Namamanghang saad niya habang nakatingin sa malaking bahay. Talagang mayaman sila, Veronica. Ang sabi pa ni nanay, Inglesera yung nakatira dyan. Mag-aaral ako kung paano maging Inglesera kung ganon, para kapag naging mayaman na ako, maging kaibigan ko sila. Nakangiting saad niya, kaya napahalakhak ang mga kalaro niya. Ibang klase ka talaga mangarap, Veronica, ah. Huwag ka nang umasa mangyayari yun dahil tayo mga mahihirap, hanggang dito na lang tayo. Hindi natin magiging kalibel ang mga yan. Muli pang tumawa ang mga ito bago siya iniwang mag-isang nakatingin sa malaking bahay. Kinabukasan, matapos masigurong malinis ang bahay, muling nagpunta doon si Veronica. Hindi niya maiwasang mamangha roon. Magkakaroon din ako ng ganito kagandang bahay kapag lumaki na ako, no? Magiging mayaman din ako. Kaya magsisikap ako at gagawin ko ang lahat para payagan ako nila tiya na mag-aral. Nakangiting saad niya habang mangha pa ring nakatingin doon. Nasa ganoon siyang sitwasyon nang may magsalita sa kanyang likuran. Who are you? Nilingon niya at di maiwasang mamangha nang makita ang isang gwapong lalaki. Mas matangkad dito sa kanya kaya nakatingala siya dito. Hello! Sa halip ay bati niya. Hindi niya kasi maintindihan ang sinabi nito. I'm asking kid, who are you? Kunot noong tanong nito, kaya napangiwi siya. Hindi niya alam ang isasagot dahil hindi niya naintindihan ang tinatanong nito. Pero dahil gusto niya makapagkaibigan, sumagot pa rin siya. 10 years old. What? Are you kidding me? Tinatanong ko kung sino ka tas edad mo ang sasabihin mo. Natatawang tanong nito. Marunong ka naman pala magtagalog eh. Sana, kanina mo pa ginawa yan, napahiya pa tuloy ako. Napanguso siya bago muling nilingon ng malaking bahay. Dito ka ba nakatira? Isa ka siguro sa mga Inglesero, no? Mayaman ba kayo? Masaya bang tumira dyan? Sunod-sunod at ngiti-ngiti na tanong niya sa kamuling nilingon ng lalaki na awang ang labing nakatitig sa kanya. May dumi ba ako sa muka? Meron. Sagot nito, kaya nahihiya siyang nag-iwas ng tingin. Anong pangalan mo? Muli siyang bumaling sa lalaki. Veronica, ikaw, saka ilang taon ka na? Magkaedad lang ba tayo? Mahinang natawa ang lalaki dahil sa mga tanong niya, pero kalaunan sumagot din. Aldrich Sandoval ang pangalan ko. Hindi tayo magkaedad, 15 years old na ako. Ang ganda ng pangalan mo, pang mayaman. Namamanghang saad niya kaya nangingiting na pailing-iling si Aldrich habang nakatingin sa kanya. You're making me amazed about you, kiddo. Ha? Pwede bang huwag kang ganyan magsalita kapag nag-uusap tayo? Kasi kita maintindihan. Sige, hindi na. Ayun, mabilis ka naman palang kausap eh. Natawa naman si Aldrich bago nito ginulo ang buhok niya. Kaya ba nakatira dyan? Masaya ba? Kapag kuwan, tinuro niya ang malaking bahay. Umiling ang lalaki. No, sina Anika nakatira dyan. Nakikituloy lang kami nila mami sa ngayon dahil may naasikaso silang business dito. Sa mga sumunod na araw, lagi nang nagkukrus ng landas nila Aldrich at Veronica at masaya siya dahil mabait ito sa kanya. Taliwas sa trato sa kanya ni Anika, ang best friend ni Aldrich na siyang anak ng may-ari na malaking bahay na labis niyang hinahangaan. Isang araw, masaya siyang nakikipag-usap sa lalaki nang may tumulak sa kanya. Who do you think you are, trash? Why are you with him again? Sigaw ni Anika na nagpupuyos sa galit. Anika, ba't mo siya tinulak? Ayos ka lang ba? Tinulungan siyang tumayo ni Aldrich. Nag-aalala ito sa kanya kaya tumango naman siya. Gosh, Aldrich! Stop touching that kid! Hindi mo ba nakikita ang dumi-dumi niya? For sure maraming germs na nakakabit sa batang niya, nakakadiri. Galit na saad ni Anika habang masamang nakatingin sa kanya. Shut up, Anika. Wala siyang ginagawang masama sa'yo.
Sa akin wala pero sa'yo meron. Can't you see? That trash is just using you so that she can feel and act how to be rich just like us. Ang sama mo. Bakit? Hindi na ba pwede magkaroon ng kaibigan si Aldrich bukod sa'yo? Alam mo, ang ganda mo sana kaso ang sama-sama mo, Anika. Hindi na mapigilang saad niya. Nanlaki ang mga mata ni Anika at akmang susugurin siya ng pigilan to ni Aldrich. Stop it, Anika. Pumasok ka na sa bahay niyo. Oh, narinig mo yon? Pumasok ka na daw. Taas noo at nang-aasar na sabi niya kay Anika. Inirapan siya dito sa kahumalukip-kip. No, papasok lang ako kung kasama ka ta Aldrich. Hindi kita iiwan sa batang gusgusin na yan. Hindi ako gusgusin. Depensa niya sa sarili. Bumuntong hininga si Aldrich bago malamlam ang mga matang nakatingin sa kanya. Veronica, pasensya na. Sa susunod na lang tayo ulit mag-usap. Parang napipilitan pang sabi nito. Bahagya siyang nalungkot. Pero nang makitang nagmamalaking tingin ni Anika, matamis siyang umiti. Oo naman. Sa susunod na lang tayo mag-usap, Aldrich. Bye-bye! At para lalo asarin si Anika, tumingkayad siya at hinalikan sa pisngi si Aldrich bago siya mabilis na tumakbo palayo. Matapos ang araw na yon, hindi na muling nagtagpo ang kanilang landas. Nalungkot siya dahil doon pero ang lungkot ay lagi napapalitan ng inis dahil si Anika ang lagi niya nakikita. At sa tuwing nagkikita sila puro pang aapi ang ginagawa nito sa kanya. Gaya na lang ngayon. Ano bang problema mo? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo Masama siyang tiningnan ni Anika. Bago nito binato sa kanya ang pinag-inuman nito ng milk tea. I hate you. You're the reason why Aldrich is not talking to me anymore. Inis na saad nito sa wikang Ingles. Napangiwi siya bago maya-maya'y tumawa. Alam mo, Anika, nakakaawa ka kasi lagi mo akong inaapi pero wala ring kwenta dahil di naman kita naiintindihan. English lang, hindi mo pa maintindihan? Gosh, grabe talaga kapag di nakapag-aral, no? Nakakadiri talaga. Nang iinsultong sabi nito. Labis na ang inis na nararamdaman niya. Pero hindi niya pinahalata yun dahil gusto niyang maasar ito. Mas grabe ka, Anika, alam mo kung bakit? Kasi kahit na malaking eskwelahan pa yung pinapasukan mo, nagmumukha ka pa rin di nag-aaral sa mga ginagawa mo. Nakakahiya ka. Saad niya bago ito nilampasan. Kinabukasan, tahimik na nakaupo si Veronica sa plaza nang makita niya si Aldrich na naglalakad palapit sa kanya. Aldrich! Tumakbo siya palapit dito at masaya itong niyakap. Natawa siya bago ito niyakap pabalik. I miss you, kid. Bulong nito kaya agad siyang kumalas ng yakap. Di ako marunong mag-English pero naintindihan ko namang na-miss mo ako. Napangiti ang lalaki bago pinisil ang kanyang pisngi. Mabuti naman. Pasensya na kung ngayon lang tayo nagkita. Naging busy kasi ako sa pag-aaral at pagtulong kina Dad. Ayos lang. Ang importante, nakita at nakausap kita ulit. Na-miss din kita. Niyakap niya itong muli na agad naman itong tinugunan. Gosh, I think I like you, kid. Anong sabi mo? Takang bulong niya. Mahinang natawa si Aldrich. Hulaan mo. Humiwalay siya sa yakap at napahalakhak sa sinabi nito. Bago magsasalita na sana, nang may van na itim na bigla na lang huminto sa harap nila. Kunin niyo. Rinig niyang utos nang nasa loob ng van. Boss, may kasama. Kunin niyo pati yung kasama. Mabubulilyaso pa tayo niyan eh. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Aldrich sa kamay niya. Bago siya nito binulungan. Veronica, takbo. Mabilis silang tumakbo ni Aldrich palayo. Pero sa kalagitnaan ng pagtakbo, natisod siya. Veronica! Agad siyang tinulungan ni Aldrich bago sila muling tumakbo. Pero kasabay nun ay ang muling paghinto ng van sa harap nila. Mula roon bumaba ang mga armadong lalaki na agad hinawakan ng mga braso nila. Let go of me. Ibaba niyo ako! Bitiwan niyo ako! Sabay na sigaw nila ni Aldrich habang nagpupumiglas. Huwag na kayong pumalag. Galit na saad ng lalaking may hawak sa kanya bago niya naramdaman ang pagtakip nito ng panyo sa kanyang ilong. Nanghina siya sa naamoy at kasunod ay ang unti-unting pandidilim ng paningin niya. Sa kabilang banda, isang mura ang nasabi ni Aldrich nang makita kung paano nawala ng malay si Veronica. What do you need? Let us go!
Pilit pa siyang nagpumiglas, pero sinikmuraan siya ng lalaking may hawak sa kanya. Bago rin ito, tinakpan ng panyo ang ilong niya. Dahilan kung ba't nawalan din siya ng malay. Nang magising si Aldrich, nakita niya ang isang armadong lalaki nakatalikod sa gawin niya. May kausap ito sa cellphone. 100,000,000, Mr. and Mrs. Sandoval. Kapalit ng anak niyo pati na rin ang bubuit na kasama niya. Rinig niyang sabi nito. Sigurado siyang mga magulang niya ang kausap at ang tinutukoy na bubuit ay si Veronica na wala pa ring malay sa tabi niya. Hey, wake up! Marahan niya itong niyugyog. Nagawa niya yon dahil hindi naman nakatali ang kamay nila. Pero kahit na ganon, imposibleng makatakas sila dahil sa mga nagbabantay. Huwag niyo sasaktan ng mga bata. Bibigyan namin ang gusto niyo. Muli siyang bumaling sa lalaking may kausap sa cellphone nang makarinig ng boses at ang kanyang ama yon. Pakakaasa ka dyan, Mr. Sandoval. Hindi ko sasaktan ng mga to. Pero siguraduhin niyo natutupad kayo sa usapan. Dahil kung hindi, ulo na lang ng mga ito ang makakarating sa inyo. Sabi ng isa sa mga dumakip sa kanila. Saka tinapos ng tawag bago malademonyong tumawa. Hindi mo mauuto ang mga magulang ko. If you think that you cannot smart them, then quit it. You're just going to make yourself look stupid. Tumingin sa kanya ang lalaki bago ito naglakad palapit sa kanya at marahas siyang hinawakan sa panga. Huwag mo kong Inglesin, tutoy. Sigaw nito sa mukha niya, kaya hindi niya mapigilan ang mapangiwi dahil naamoy niya ang hininga nito. Can you please brush your teeth before talking right in front of my face? Abay, loko ka! Akmang susuntukin nito ang mukha nang marinig nila ang boses ni Veronica. Huwag po! Huwag niya po siyang saktan! Buisit! Pabalyang binitiwan ng lalaki ang panga niya. Bago ito naglakad palabas ng kwartong kinaroroonan nila. Bantayan yung maigi ang dalawang yan. Rinig niya pang sigaw nito mula sa labas. Aldrich, ayos ka lang ba? Binalingan niya si Veronica na marahang sinapo ang panga niya. Ayos lang ako. Ikaw ba? Natatakot ako, Aldrich. Tumango ito kaya napabuntong hininga siya bago ito masuyong niyakap. Bakit nila tayo kinuha? Anong kailangan nila sa atin? Marahan niyang hinaplos ang buhok nito. Ako lang kailangan nila. Nadamay ka lang, Veronica. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang masaktan ka nila. Sigurado akong gumagawa na ng paraan ng mga magulang ko. Ililigtas nila tayo? Yes, ililigtas nila tayo. Pakakaalis tayo, Veronica, pangako. Ngumiti si Veronica bago niya napansin ang pagbaba ng tingin nito sa leeg niya. Ang ganda ng kwintas mo. Ngayon ko lang napansin. Di ba pwede lagyan ng picture sa loob ang ganyang kwintas? Tumango siya bago magsasalita na sana nang maalala niyang hindi picture ang nasa loob ng kwintas niya kundi isang tracker device. Dali-dali niyang hinubad ang kwintas. Saka yun marahang sinuot kay Veronica. Sa'yo na yan. Mas mabuti ikaw may suot niyan. Dahil kung sakali mang may hindi maganda mangyari, sigurado ako may liligtas ka. Saan niya bago sila sabay na napabaling sa pinto, nang makarinig sila ng pagkakagulo sa labas. Ano nangyayari? Kabadong tanong ni Veronica, bago ito bahagyang napatili, nang marinig nila ang sunod-sunod na putok ng baril mula sa labas. Come with me. Marahan niyang giniya ito patungo sa isang malaking cabinet na nakita nila. Pumasok ka. Huwag na huwag ka lalabas. Naintindihan mo? Pumasok? Paano ka, Aldrich? Aldrich, natatakot ako. Ako lang ang kailangan nila, Veronica. Pumasok ka na. Inalalayan niya ito papasok ng cabinet bago marahang sinapo ang mukha nito. Huwag na huwag ka lalabas dito, okay? May liligtas ka nila, Veronica. Makakaalis ka dito. Magkikita pa tayo ulit. Pangako yan. Matapos nun, bumalik siya sa dating pwesto saka nagpanggap na natutulog. Kasabay nun, ay ang pabalyang pagbukas ng pinto at ang paghablot sa kanya ng isa sa mga dumakip sa kanila. Nasaan ang kasama mo? Di ko alam. Sinungaling! Malakas nitong hinampas ng baril ang ulo niya, kaya mahina siyang napamura sa sakit. Tama na yan. Isama na raw natin yan sa hideout, sabi ni boss. Lintik ka. Hindi tumapad sa usapan ng mga magulang mo. Kaya hindi ka rin nila makikita. Bulong sa kanya ng lalaking humampas sa kanya ng baril.
bago siya nito kinaladkad palabas ng kwarto. Namalayan niya na lang na nakasakay sila sa kotse. At dahil sa bilis ng pagpapatakbo rito, bumangga sila at nahulog ang kotse sa isang bangin. Yun, ang huling naramdaman ni Aldrich bago siya tuluyang nawalan ng malay. Sa kabilang banda, isang linggo ang lumipas matapos ang tagpong yon. Hindi pa rin maalis sa isip ni Veronica ang nangyari. Nailigtas siya at kasalukuyang nasa poder ng mga magulang ni Aldrich, pero hanggang ngayon hindi pa rin nakikita ang lalaki. Alan, hindi ko kaya. Sabihin mo sa akin na hindi totoo ang nalaman nila. Please, Alan, tell me that my son is still alive. Tell me that Aldrich is not dead. Isang araw, dinig niyang umiiyak na sabi ni Mrs. Sandoval sa asawa nito. Tahimik siyang naiyak sa narinig. Hindi niya man maintindihan ang huling sinabi nito. Ramdam niya ang sakit na nararamdaman ni Mrs. Sandoval. Nagpa siyang magpakita sa mga ito na agad na patingin sa kanya. Patawarin niyo po ako, kundi dahil sa akin sana kasama niyo pa si Aldrich. Pasensya na po. Alam ko lang na may tracker yung kwintas niya. Hindi ko na sana hinayaan na ipasuot niya sa akin yun. Sorry po. Umiiyak na saan niya bago akmang luluhod sa harap ng mga ito. Nang agad siyang saluhin ni Mr. Sandoval. Huwag mong gawin yan, iha. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Wala ka namang kasalanan. Okay? Marahan itong pinunasan ng luha niya. Pero mas lalo lang siyang naiyak. He's right. Alam ni Aldrich na malalaman namin kung nasan siya basta suot niya ang kwintas. At kung kusa niya ibinigay sa'yo, ibig sabihin gusto kanyang maligtas. Lumuhod ito sa harap niya upang pantayan siya. Sa kamarahang sinapo ang mukha niya. My son wants you to be saved, darling. At di mo dapat sisihin ang sarili mo. Dahil walang ibang may kasalanan sa nangyari kundi ang mga dumakip sa inyo. Tinakas po nila si Aldrich. Narinig ko po habang nasa loob ako ng cabinet. Ang sabi ng masamang lalaki, dadalhin daw sa hideout si Aldrich dahil sa utos ng boss nila. Tumango si Mr. Sandoval habang malungkot na nakatingin sa kanya. Puntahan natin yung hideout nila. Magsama tayo ng pulis. Sigurado ako nandun pa si Aldrich. Saad naman ni Mrs. Sandoval. Pero maya-maya, umiling naman ang asawa nito. Wala na. Wala na siya. Bumaling si Mrs. Sandoval kay Veronica. Narinig mo? Veronica, patay na ang anak namin. Wala na siya. Po? Hindi po totoo yan. Buhay pa po siya. Narinig ko po, nandun sila sa hideout, buhay pa po siya. Umiiyak na pilit niya bago nagpumiglas ng maramdaman ng mahigpit na pagkayakap sa kanya ng mag-asawa. Hindi naging madali ang buhay ni Veronica sa mga sumunod na araw. Bukod sa balitang patay na raw si Aldrich, hindi niya naman pinaniwalaan ay nasasaktan din siya dahil hindi man lang siya nagawang hanapin ng tiyahin at tiyuhin niya. Pero sa kabila nun, malaki ang pagpapasalamat niya sa mga magulang ni Aldrich na siyang tumulong sa kanya. Kinupkop at inalagaan siya ng mga ito. At bilang kapalit, pinangako niya sa sarili na bahalang araw, tutulungan niya ang mga ito na mahanap at mapatunayang buhay ang lalaki. Makalipas ang ilang taon, isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Veronica habang pinagmamasa ng kliyente niya at ang pamilya nito. Attorney, maraming salamat po. Kundi dahil sa inyo, hindi po mapapatunayan na inosente ako. Maraming salamat po. Maya-maya baling nito sa kanya. Punong-puno ng kasiyahan at pagpapasalamat ang mga mata nito. Walang anuman po. Tungkulin ko na ipaglaban ko ano ang tama. At masaya po ako na natutulungan ko kayo. Sandali pa siya nakipag-usap sa mga ito bago siya nagpaalam na aalis na. At habang nasa biyahe pa uwi ng bahay, nagring ang cellphone niya. Tita Rica, napatawag po kayo. Tanong niya na sagutin ang tawag ni Mrs. Sandoval. Veronica, dumaan ka rito sa bahay ngayon, okay? Nagluto ako ng mga paborito mo. Sa halip, saad nito kaya mahina siyang natawa. Ba't niya naman po niluto ang mga paborito ko? Well, nabalitaan ko na ipanalo mo ang kasong hawak mo, kaya naman, nagpa siya kung ipagluto ka. This is my reward for you.
Palusot niya lang yan, Veronica. Kilala mo naman yan si Rika. Gusto ka lang yan makita. Dinig niyang pangaasar na sigaw na si Mr. Sandoval sa kabilang linya, kaya napahalakak siya ng tuluyan. Tumigil ka nga, Alan. Asikasuhin mo yung pinapagawa ko sa'yo. Saway ni Mrs. Sandoval sa asawa at tumawa lang. Hay nako, pagpasensyahan mo na, Veronica, at napakahusay talagang mang-asar ng asawa ko na yon. Ayos lang po, tita. Ang cute nyo nga pong dalawa ni Tito para kayong mga teenagers. May pang-aasar sa tono niya. Sus, isa ka pang mapang-asar. Nako, sige na. At ibababa ko na ang tawag. Basta pumunta ka dito sa bahay at mag-ingat ka sa pagmamaneho mo, okay? Tumango siya kahit hindi naman siya nito nakikita. Yes, tita, salamat po. Samantala, isang araw kalalabas lang ni Aldrich sa kwarto niya nang makita ang kaibigan niyang si Anika na nag-aayos ng pagkain sa pagkainan. Wow, anong meron? Naisipan mo magluto? Pabiro siya nitong inirapan. Grabe naman yung tanong na yan, Aldrich. Bakit kailangan bang may okasyon bago ako magluto? Di naman. Natatawa siyang umiling sa kapinisilang pisngi nito. Huwag ka na magtampo, okay? Binibiro lang naman kita. Oo na. Tinuro nito ang upuan at sinenyasan siyang umupo na agad niyang ginawa. Nang makaupo, mabilis na nilagyan ni Anika ng pagkain ng plato niya. Kaya ko namang gawin yan, pero lagi mo ako inuunahan. Hayaan mo na ako, Aldrich. Gusto kong pagsilbihan ka. Isa pa, maganda ang ganito para naman sa susunod na taon na pagsasama natin bilang mag-asawa, hindi na ako mahihirapan. Seryosong saad nito kaya bahagya siyang napangiwi. Saka alam mo ba, Aldrich, nakausap ko yung mga kapitbahay natin kahapon. Grabe, yung mga kaidaran kong babae, inggit na inggit sa akin dahil may asawa akong gaya mo. Full package ka na raw kasi. Gwapo, maskulado, matalino, mabait at masipag. Napabuntong hininga siya sa narinig bago nagsalita. Sana, nilinaw mo sa kanila na magkaibigan lang tayo at di mag-asawa. Mahirap na kapag kumalat ang ganung balita. Lalo't hindi totoo, Anika. Natigilan ito sa kamatalim ang mga matang sumulyap sa kanya. Pagkatapos, pabalya nitong tinulak ang lamesa kaya napaawang ang labi niya. Hindi niya nagustuhan ang ginawa nito. Aldrich, ilang taon na tayo nagsasama sa isang bubong simula nang bumalik sila daddy sa ibang bansa. Hindi pa ba tayo mag-asawa sa lagay na yon? Umiling siya. Marahan ang tingin dito. Hindi tayo mag-asawa, Anika. Isa pa, kung ang pagtira natin sa isang bubong ang pinagbabasehan mo, pwedeng-pwede akong bumukod. Total, yun naman na matagal ko ng balak, diba? Hindi ko lang magawa dahil hiniling ng daddy mo na samahan kita dito. Mabilis na tumayo si Anika at agad siyang umirap sa lalaki. So ano ibig mong sabihin? Na napipilitan ka lang tumira dito kasama ako, Aldrich? Naku, hindi dahil kay daddy matagal ka na umalis, ganun ba? Tumayo siya at akmang hahawakan ng kamay nito. Pero umiwas ito kaya napabuntong hininga siya. Di sa ganun, Anika. Gusto ko rin masigurong ligtas ka kaya pumayag din ako sa hiling ng daddy mo na samahan kita dito. Pero talaga hindi ko gusto ang usap-usapan na mag-asawa tayo. At hindi nakakatulong ang hindi mo pagtanggi sa usap-usapang yon. Bakit? Ganun mo ba kaayaw ako maging asawa, Aldrich? Isa pa, paano ako tatanggi sa usap-usapan na yon? Kung ikaw mismo hindi naman tumatanggi. Dahil alam ko mapapahiya ka kapag tumanggi ako. Tuluyan ang naputol ang pagtitimpi niya. Hindi ito ang unang beses na pinagtalunan nila ang bagay na yon. At sa tuwing nauulit ang ganitong sitwasyon, lagi silang nauuwi sa sigawan. Anika, listen to me, okay? Ayoko mapahiya ka. Pero kung ipagpapatuloy mo yung ginagawa mo, hindi na ako magdadalawang isip na ipagsigawan sa mga tao na hindi tayo mag-asawa. We're not married. I'm not your husband, and you will never be my wife. Kaibigan lang ang turing ko sa'yo at di na magbabago yon. Narinig niya ang pagwawala nito at paghahagis sa mga gamit sa bahay, na lagi nitong ginagawa sa tuwing galit at nagtatalo sila. Ayaw din kasi nitong natatalo sa usapan, pero hindi niya na yun pinansin pa. Sa kabilang banda, makalipas ang isang buwan, nasa isang probinsya si Veronica at papunta sa isang barangay kung saan siya magdodonate ng school supplies nang ma-flat ang gulong ng sasakyan niya. Bakit naman ngayon pa na-flat?
Binuksan niya ang trunk ng kotse para kunin ang spare tire niya, pero mariin siyang napapikit nang makitang wala roon ang kanyang pakay. Talaga naman, Veronica! Sa lahat ng pagkakataon, ngayon mo pa makakalimutan na magdala ng spare tire? Gosh! Pagkastigo niya sa sarili, bago lumingon-lingon sa paligid. Hapon na at walang masyadong dumaraan sa kinaroroonan niya, kaya napabuntong hininga siya. Nasa ganoon siyang sitwasyon na may grupo ng lalaki siyang nakita. Naglalakad ang mga ito bago huminto sa harap niya. Magandang hapon po. Pwede po ba magtanong? Saan po ba rito ang pinakamalapit na vulcanizing shop? Sinuli pa ng isang lalaki ang kotse bago muling bumaling sa kanya. Malayo rito vulcanizing shop, miss. Pero pwede ka namin tulungan. Kung gusto mo, dun ka muna sa tinutuluyan namin magpalipas ng gabi. Saad nito nang may nakakakilabot ng ngisi sa labi. Napalunok siya at kinakabahan pero pinanatili niyang matapang at kalmado ang ekspresyon. Di na po, salamat na lang. Tumalikod siya at akmang papasok ng kotse nang hawakan ng isa sa mga lalaki ang braso niya. Teka miss, ang suplada mo naman eh. Tutulungan ka na nga namin, ang choosy mo pa. Mabilis niyang inalis ang pagkakahawak nito. Bago akmang aalis na sana nang tuluyan siya nitong palibutan. Kalma miss, di ka namin sasaktan. Gusto ka lang talaga naming tulungan lalo at hapon na, saka mukhang taga Maynila ka. Siguradong hindi ka sanay dito sa probinsya. Mas maigi kung tanggapin mo yung tulong namin. Saad ng isa habang pinapasadahan ng malagkit na tingin ang kabuuan niya. Nanindig ang kanyang balahibo sa uri ng tingin nito. Natatakot at kinakabahan na siya pero hindi niya pinahahalata. Oo nga miss, isa pa. Hindi ka naman magsisisi kung doon ka muna sa tinutuluyan namin matutulog kahit isang gabi lang. Malamig doon pero sisiguruhin namin hindi malamig ang magiging dahilan ng panginginig mo. Kami bahala sa'yo. Nakangising gatong pa ng isa bago akmang hahawakan ang dibdib niya. Pero hindi niya hinayaang mangyari yon. Agad niyang sinanggi at pinilipit ang kamay nito. Mga manya kayo? Sigaw niya bago ginamit ang kaalaman pagdating sa self-defense. Narinig niya ang galit na pagbumura ng lalaki bago siya sinugod ng mga ito. Talagang lumalaban ka pa ah? Rinig niyang saad ng isa at agad niyang sinikmuraan bago ang kasama naman ang sinipa niya. Pagkatapos, susuntukin niya na sana ang isa pa. Nang biglang may humampas sa likod niya. Tapos, nakaramdam siya ng pagsuntok sa kanyang tiyan. Dahilan kung ba't siya natumba habang namimilipit sa sakit. Lintik kang babae ka. Kala mo siguro kaya mo kami no? Malademonyong tumawa ang isang lalaki. At saka pumwesto sa ibabaw niya. Tama na! Tama na! Hirap na saad niya. Nahihilo na siya pero pinipilit na wag mawalan ng malay. Sinubukan niya ring magpumiglas pero hindi niya magawa. Lalo pa at hinawakan ng ibang lalaki ang kamay at paa niya. Sandali lang miss, di ka naman magsisisi dito. Nakangising sabi ng lalaking nasa ibabaw at akmang hahawakan ng blouse na suot niya na makarinig sila ng sigaw. Hoy, ano ginagawa niyo? Naramdaman niya agad ang pag-alis ng lalaki sa ibabaw niya at pagbitaw ng mga may hawak sa kamay at paa niya bago siya nakarinig ng kumusyon sa paligid. Maya-maya pa, naramdaman niya ang maingat na pagsapo sa mukha niya ng kung sino. No, huwag mo hawakan, huwag mo hawakan. Nang hihinang bulong niya habang pilit inaalis ang kamay ng estranghero sa mukha niya. Shh, miss. It's okay. Hindi kita sasaktan. Marahang bulong nito. Bago niya naramdaman ng maingat itong pagpangko sa kanya. Aldrich, dalhin mo siya sa bahay nang matignan siya ng asawa ko. Kami na ang bahala sa mga adik na nambasto sa kanya. Opo, Mang Isko. Maraming salamat po. Rinig niyang saad ng may buhat sa kanya bago siya tuluyang nawala ng malay. Sa kabilang banda, kinabukasan ay pauwi na si Aldrich galing sa restaurant na pinapasukan niya. Nang madaanan niya ang bahay ni Mang Isko, ang isa sa mga kapitbahay nila. Kamusta na kaya siya? Tanong niya sa sarili. Tinutukoy ang babaeng niligtas nila kahapon mula sa mga nagtangka rito. Hindi niya mapigilang mag-alala sa kondisyon nito, kaya nagpa siyang pumunta sa bahay ni Mang Isko upang matignan ang kalagayan nito. Oh, Aldrich, mabuti at dumaan ka. Gising na yung magandang babae, Veronica pala ang pangalan niya. Bungad sa kanya ni Aling Martha, ito ang asawa ni Mang Isko. Natigilan siya sa pangalang narinig, bago na pangiwi ng maramdaman ng medyo pagsakit ng ulo niya.
Ayos ka lang ba, iho? Tumango siya at pilit na ngumiti. Opo, nasan po pala siya? Pwede ko ba siya makausap? Abay, oo naman. Sa totoo lang, kagabi ka pa niya hinahanap. Gusto raw niya magpasalamat sa'yo. Naroon siya sa bakuran at nagpapahangin. Nagpasalamat siya at agad na tinungo ang kinaroroonan ng babae. Nang makarating siya sa bakuran, saktong napalingon to sa kanya kaya nagtama ang paningin nila. At habang magkalapat ang tingin sa isa't isa, hindi niya mawari kung ba't sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ikaw ba si Aldrich? Tumango siya sa kaumupo sa tabi nito. Kumusta ka? Ayos na ako. Salamat sa pagligtas sa akin ha. Kaya ko namang ipagtanggol yung sarili ko talaga eh. Kaso ang dami nila. Marahan siyang ngumiti. Huwag kang mag-alala. Hindi na mauulit yung nangyari sa'yo. Nahuli na yung mga nambasto sa'yo. Alam mo, naalala ko yung kaibigan ko sa'yo. Aldrich din yung pangalan niya eh, pero ilang taon na siyang nawawala. Sabi, patay na raw siya. Pero hindi naman ako naniniwala doon. Seryoso at diretso siya nitong tiningnan sa mga mata. Kaya marahas ang naging paglunok niya. Posible kaya na ikaw siya? Posible kaya na ikaw si Aldrich na kaibigan ko? Tanong nito, bakas ang pangungulila sa boses. Nagbago rin kasi ang itsura ni Aldrich. Malaki ang pagbabago magmula na nangyari ang aksidente. Malungkot siyang napangiti. Hindi niya mawari kung bakit nasasaktan siya. Napayuko siya at magsasalita na sana, pero inunahan siya nito. Sorry di ko na dapat tinanong yun. It's fine. Ngumiti siya sa kinuha ang bag niya at kinuha roon ng isang paper bag na naglalaman ng ilan sa mga niluto niya kanina sa restaurant na pinapasukan niya. Inabot niya yun kay Veronica. Wow, binili mo to para sa akin? Yeah, pero ako rin nagluto. Gulat siya nitong nilingon. Chef ka? Tumango siya. Sa totoo lang, plano ko lumuwas sa Maynila para dun sana magtrabaho. May kailangan lang ako asikasuhin pa dito kaya hindi ako makaalis. Ang kanyang tinutukoy ay si Anika. Hindi niya pa kasi pinapaalam dito ang plano niyang yon. Dahil alam niyang mauuwi lang yun sa pagtatalo. What a coincidence! Alam mo, meron akong pagmamayaring restaurant sa Maynila at naghahanap ako ng mga chef. If you want, I can hire you already. Nakangiting sabi nito. Well, sino ba ako para tumanggi? Don't worry, kapag naayos ko na lahat dito, luluwas agad ako sa Maynila para magtrabaho sa restaurant ko. At sisiguraduhin ko hindi ka magsisisi sa pag-hire sa akin. Mahinang pumalakpak si Veronica sa sinabi niya. Pero syempre, kailangan ko muna matikman itong mga luto mo. Bahagya itong natawa kaya nangingiting tumango siya. Sa kabilang banda, makalipas ang 2 buwan, hindi pa rin maiwasan ni Veronica ang mapangiti sa tuwing naaalala ang tagpong yun. At bakit ang laki-laki ng ngiti mo? May boyfriend ka na ba, iha? Isang gabi na tanong sa kanya ni Mr. Sandoval. Nasa bahay siya ng mga ito. Nakangiti naman siyang umiling. Wala po, tito. Masaya lang po ako. Naalala ko po kasi yung nakilala ko sa probinsya. Yun ba yung bagong chef sa restaurant mo? Opo. Aldrich po yung pangalan niya. Bahagya itong natigilan pero kalaunan ay napangiti rin. Kapangalan niya pala ang anak namin. Opo. Tito, may gusto po sana akong aminin sa inyo tungkol sa kanya. Medyo pamilyar po kasi sa akin si Aldrich nung nakita ko siya sa probinsya. At nung natitigan ko yung mukha niya, para nakikita ko yung anak niyo. Kahit halos 1 dekada at mahigit na yung lumipas. Bukod doon, napansin ko rin yung nanal sa gilid ng mata niya na gaya ng sa anak niyo. Pagpapatuloy niya. Sinasabi mo ba na posibleng siya at ang anak namin ay iisa? Hindi ko po alam, tito. Siguro baka dala lang to ng kagustuhan ko mahanap ang anak niyo at mapatunayang buhay pa siya. Pumuntong hininga si Mr. Sandoval, saka siya pinasandal sa balikat nito. Naintindihan ko, pero hinay-hinay lang. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang lumapit sa amin ni Rika. Opo, maraming salamat po, tito. Pero pinapangako ko po sa inyo, gagawin ko ang lahat para mahanap at mapatunayang buhay pa si Aldrich. Sigurado po ako mangyayari yon, lalo na't wala namang ebidensya na nagsasabing wala na talaga siya. Sa kabilang banda, isang araw,
Katatapos ng magluto ni Aldrich nang lapitan siya na head chef sa restaurant ni Veronica. Pinakisuyuan siya nitong hatiran ng lunch ang dalaga na agad niya namang ginawa. "Oh Aldrich, pati ko naghatid. Pwede namang ibang staff na lang." Bungad sa kanya ni Veronica na makapasok siya sa opisina nito. Maingat niyang nilapag ang pagkain sa gilid ng table nito bago nakangiting tumingin sa dalaga. Tapos ko naman nang lutuin ng ilan sa mga order kaya ayos lang. Saka busy ang ibang staff. Napangiti ito sa sinabi niya bago sinara ang laptop, saka nagsimulang kumain. Siya naman sumulyap sa orasan na nasa opisina nito at nangunot ang noo niya na makitang pasado 2:00 na ng hapon. Bakit ngayon ka lang nagpatid ng lunch? Lagpas na sa oras ng tamang pagkain. Nako, marami kasi akong ginagawa. Bukod sa restaurant, inaasikaso ko rin yung mga kasong hawak ko. Kahit na, dapat di mo pa rin kinakalimutan ng kumain sa tamang oras. Bumuntong hininga siya pero kapag kuwanay na pangiti na makaisip ng idea. Ganito na lang. Araw-araw na lang kitang ipagluluto ng breakfast, lunch, merienda, pati na rin dinner. Ako na rin mag-aatid sa'yo dito sa opisina mo para naman kahit busy ka, makakakain ka pa rin sa tamang oras. Ayos lang ba yun? Nagtaas ng kilay si Veronica at nangingiti ito. "Are you volunteering to be my personal chef, Aldrich?" If that's the only way to make sure that you're eating on time, then yes. I'm more than willing to be your personal chef, Veronica. Okay. Then simula ngayon ikaw na ang personal chef ko. Sarapan mo lagi ang luto ah. Siyempre naman, I got you. Pilyong kinindatan niya pa ito kaya sabay silang natawa. Sa mga sumunod na araw, hindi niya binigo si Veronica. Naging personal chef siya nito. Dahilan kung ba't naging mas malapit sila sa isa't isa. Labis ang kasiyahang nararamdaman niya dahil doon. Hindi niya rin maitatanggi na kahit sa sandaling panahon, na lagi niya nakakasama ang babae, unti-unti nang nahuhulog ang loob niya rito. Pero ang kasiyahan, napalitan ng gulat at inis na isang araw, makita niya si Anika sa labas ng restaurant ni Veronica. Galit na galit ang itsura nito, at kung hindi niya lang napigilan, ay muntik pa itong sumugod. What the hell are you doing here, Anika? Ikaw? Anong ginagawa mo rito ah? Binisita ko lang sandali sila daddy sa Amerika, nakaluwas ka na agad? Hindi ka man lang nagsabi sa akin. Umigting ang kanyang panga sa sinabi nito. Nagsabi ako sa'yo, Anika. Pero anong ginawa mo? Pinagbawalan mo ako. Yun na nga, Aldrich eh. Pinagbawalan na kita, di ba? Pero ba't hindi ka nakikinig? Noon pa man matagal nang sinasabi namin ni daddy sa'yo na huwag kang pupunta rito sa Maynila. You know what? You better start packing your clothes so we can go back to the province. Pinagsusuntok pa siya nito sa dibdib kaya mabilis niyang hinuli ang kamay nito. Stop it. Bakit magigil na gigil kang pauwi na ko? May tinatago ka ba sa akin, Anika? Mariin niyang tanong dito. Are you accusing me? Kapag kuha na tanong nito. Sagutin mo yung tanong ko. May tinatago ka ba sa akin? May dapat ba ako malaman? Marahas at sunod-sunod itong umiling. Wala? Pero bakit pakaramdam ko meron? Naluluha siyang tiningnan ni Anika bago nito kinuhang pamilyar na bote sa bag. Laman nun ay ang tabletas na laging pinapainom sa kanya nito noon pa man. Nag-aalala lang ako, Aldrich. Lalo na't di mo pa dinala tong gamot mo. Alam mo naman makakatulong to para bumalik ang memorya mo, di ba? Sarkastiko siyang napangisi habang mariing nakatingin sa boteng hawak nito. Ayaw niyang pag-isipan ng masama si Anika at ang magulang nito. Ang mga ito kasi ang tumulong sa kanya mula nang magising siya sa aksidenteng kinasangkutan noong 15 years old pa lang siya. Pero hindi niya maiwasang magduda. Lalo dahil maraming nagbago mula nang hindi siya uminom ng gamot na binibigay ng mga ito dahil lumuwas siya ng Maynila. I will never drink that medicine again, Anika. Seryosong sabi niya. Nanlaki ang mga mata nito. At bakit? Makakatulong to para unti-unti nang bumalik ang memorya mo. Kung totoo makakatulong sa akin ang gamot na yan, bakit sa ilang taon na pag-inom ko niyan, hindi man lang ako nakaalala? Ba't kung kailan hindi ako uminom, saka nagsisimulang bumalik ang memorya ko? Totoo yun. Wala na makilala niya si Veronica. Hindi na siya nakakainom ng gamot. Lagi siyang nananaginip. At ang alam niyang mga napapanaginipan niya, mga alaala niya. I don't know what you're talking about, Aldrich. Kabadong sabi nito. You better make sure about that, Anika. Oras na malaman ko may tinatago kayo sa akin, ang mga magulang mo.
Hindi ako mangingiming gawin ang lahat para maparusahan kayo. Sa kabilang banda isang gabi, abala sa pag-check ng email si Veronica nang makita niya ang kapapasok lang na mensahe ng kanyang private investigator. Ramil at Ana Reyes. Pagbasa niya sa mensahe ng investigator, nangunot ang kanyang noo. Sa nabasa kaya agad niyang tinawagan nito. Ano ibig sabihin ng message mo? Sino si Ramil at Ana Reyes? Nagpunta po ako sa presinto kanina, kung saan nakakulong ang mga dumakip sa inyo ni Aldrich Sandoval noon. At ang mag-asawang Reyes po ang tinuturo nila mastermind. Nalaman ko rin po na ang mag-asawa po na yon ay matalik na kaibigan at kasosyo sa negosyo noon ni Mr. and Mrs. Sandoval. Bukod doon, may iba ka pa bang nalaman? Meron pa po. May anak sila, si Anika Reyes. 16 years old nung mga panahong dinadakip kayo. Posible po na may kinalaman din siya dahil base sa kwento ng mga kidnapper ay ang anak daw ng mag-asawang Reyes na nagutos na pati ikaw ay isama. Mariin siyang napapikit at lihim na napamura sa narinig. Naaalala niya ang best friend ni Aldrich na si Anika. Yun ang laging nang-aapi sa kanya noon. Ramdam niya ang galit na bumalot sa kanyang sistema. Okay, ang kailangan kong gawin mo, ngayon, imbestigahan mo yung pamilyang yan, lalong-lalo na si Anika. Alamin mo kung saan siya ngayon at sabihin mo agad sa akin, maliwanag ba? Copy, ma'am. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niyo yung ginawa niyo. Lalong-lalo ka na, Anika. Bulong niya pagkatapos ng tawag. Kinabukasan, nagwo-workout si Veronica sa gym na nasa loob ng bahay niya nang matanggap ang mensahe ng investigator. Laman nun ng probinsya at eksaktong kinaroroonan ni Anika. At nagtaka siya nang mapagtantong doon niya rin nakilala ang personal chef niya. Kung doon nakatira si Anika, posible kaya ang Aldrich na personal chef ko at ang Aldrich na anak nila Mr. and Mrs. Sandoval, iisa? Nasa ganoon siyang sitwasyon ng tumunog ang doorbell. Mabilis siyang lumabas ng gym upang pagbuksan ng nasa labas. Napangiti siya na makita si Aldrich. Hindi yun ang unang beses na nagpunta ito sa bahay niya. Kapag kasi hindi siya nakakapunta ng restaurant, siya ang pinupuntahan nito para ipagluto gaya na lamang ngayon. Hey, pasok ka! Agad naman itong tumalima. Nagtungo sila sa kusina at pansin niya ang pag-iwas ito ng tingin sa kanya. Sumandal siya sa island counter at tinitigan to. May problema ba? Ba't di ka makatingin sa akin? Napalunok si Aldrich bago seryosong tumingin sa mga mata niya. Pero kalaunan, nakita niya unti-unting bumaba ang tingin nito sa katawan niya. Leggings at razorback ang suot niya. Bahagya pa siyang pinagpapawisan dahil sa pag-workout. Veronica. Paos na usal nito sa pangalan niya bago naglakad palapit sa kanya. Nang makalapit, tinukod nito ang braso sa magkabilang gilid niya habang nakatitig sa kanya. Wala sa sarili siyang napahagat ng pang-ibabang labi dahil sa uri ng titig nito. Seryoso ngunit nakakapaso. Bumaba ang tingin niya sa labi nito. At hindi niya mawari kung bakit natutukso siyang tikman yon. I want to kiss you. Maya-maya saad nito. Dahilan kung ba't pareho silang nabato pero kalaunan, naramdaman niya ang marahang pagkabig ni Aldrich sa batok niya. Saka siya siniil ng halik na agad niyang tinugunan. Naging malalim ang kanilang halikan. Ramdam niya ang pagpulupot ng braso ni Aldrich upang hapitin siya palapit. Habang ang braso niya naman ay pumulupot sa leeg nito. Pero agad silang napatigil ng marinig ang pagtunog ng cellphone niya. Mabilis siyang lumayo kay Aldrich. Sasagutin ko lang itong tawag. Saad niya bago nagmamadaling lumabas ng kusina. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nalalaman ni Veronica ang katotohanan tungkol sa pagdakip sa kanila ni Aldrich noon. At habang patuloy ang pag-usbong ng katotohanan, unti-unti siyang nagising at nagiging kumpiyansa na si Aldrich nga at ang personal chef niya ay iisa. Isang gabi, pasakay na siya ng kotse nang makita niya ang pagtakbo ni Aldrich palapit sa kanya. Marahan itong hinawakan ng braso niya habang malamlam ang mga matang nakatingin sa kanya. Veronica, can we talk? Tumango siya at magsasalita na sana nang makita niya ang isang pamilyar na babaeng naglalakad palapit sa kanila. Nang makalapit, nagulat siya nang marahas siya nitong tinulak. Anika, what the hell are you doing? Ang babaeng yan ang dahilan kaya ayaw mo nang bumalik sa probinsya, di ba? Aldrich?
Talagang nagawa mo ipagpalit ang ilang taon nating pagsasama sa babaeng yung nakakakilala mo pa lang? Inayos niya ang damit, bago taas noong tinignan ng babae. Anika Reyes. Seryosong usal niya sa pangalan nito. Oh yes, ako nga. At ikaw, sino ka? Ba't nilalandi mo yung asawa ko? Di ka na nahiya? Natawa siya sa sinabi nito. Asawa? Sarkastiko niyang tanong bago binalingan si Aldrich na nagsusumama ang mga mata nakatingin sa kanya na parang sinasabi nitong huwag siyang maniniwala kay Anika. I didn't know you have a wife, Aldrich. You seem so in love with me when you kissed me. Nakangising saad niya bago balingan si Anika na nagpupuyo sa galit. Kiss? Ginawa niyo yun? Tumango siya at natutuwa siya makitang nawawala nito ng poise. Anika, please. Gabi na. Rinig na rinig ang boses mo. Huminahon ka nga. Kalmadong saad ni Aldrich pero hindi nakinig ang babae na dinuro pa siya. Hayop ka, ang landi-landi mo. Talagang ang boyfriend ko pa yung pinili mong landiin? Natawa siya sa sinabi nito. Boyfriend? Kala ko ba asawa mo siya? Bakit pa iba-iba yung kwento mo? Gumagawa ka lang yata ng kwento pinapahalata mo masyado. Nang uuyam na saad niya, bago mabilis na sinangga ang kamay nito ng akma siyang sasampalin. Don't you dare lay a finger on me? Kung ako sa'yo, alamin mo muna kung sinong binabangga mo. Dahil ako, alam ko ang mga baho mo pati ng mga magulang mo, Anika. At sisiguraduhin ko magbabayad kayo sa lahat ng ginawa niyo. Who do you think you are? Attorney Veronica Altamirano. Ngayong alam mo na ang pangalan ko. Mas maigi kung sisimulan mo nang alamin kung sino ako. Para naman makilala mo ng husto ang taong magpapabagsak sa'yo. Mariin na nakangisi niyang dagdag bago ito pabalyang binitawan. Tapos sinarap niya si Aldrich na igtingang panga at bakas ang galit sa muka. Marahan namang tumingin ito sa kanya. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Aniya at sumakay ng sasakyan at mabilis na nagmaneho paalis. Sa kabilang banda, habol ang tingin ni Aldrich sa sasakyan ni Veronica. Pero nabaling ang tingin niya kay Anika na magsalita ito. May relasyon ba kayo na malanding babaeng yon? Don't you dare call her names. Hindi siya ganung klase ng babae, Anika. She's way more better than you. Marahas na inalis ni Anika ang pagkakahawak niya sa braso nito. Bago may binatong susi sa kanya. Sumunod ka sa akin sa kotse. Nalaman nila daddy ang ginawa mong pagluwas dito sa Maynila. Kaya pumunta sila sa bahay. At wag na wag mo susubukang hindi sumama, Aldrich. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, uuwi tayo. Fine. Pero hindi ako sasama dahil yun ang gusto niyo. Sasama ako dahil sisiguraduhin kong malalaman ko ang lahat ng kailangan kong malaman. Umaga na makarating sila sa bahay sa probinsya. At gaya ng inaasahan, naabutan nila roon ng mga magulang ng babae. Agad na napatayo ang mga ito nang makita sila. At hindi siya nakapaghanda na sapakin siya ng ama ni Anika. What the hell are you thinking, Aldrich? Ba't ka nagpuntang Maynila? Hindi ba't sinabihan ka namin na wag kang pupunta doon? Sabi mo nga sa amin ng totoo, anong pumasok sa isip mo at sinuway mo kami? Ang sabi ng anak ko may kalandian ka babae doon. Ang lintik na yun ba ang dahilan ng paglubas mo? Galit na tanong nito. Pinunasan niya ang gilid ng labi niya dahil nalasahan niya ang dugo roon. Don't talk about Veronica like that. Wala kayong karapatan. Kinuwelyuhan pa siya nito. Wala akong pakialam sa babae mo, Aldrich. Ang gusto ko, sabihin mo sa akin ng totoo. Marahas niyang tinanggal ang hawak nito sa kwelyo niya. Bakit di kayo magsabi sa akin ng totoo? Seryosong tanong niya dahilan kung ba't ito natigilan. Nasulyapan niya si Anika at ang ina nito na pareho nang namumutla habang nakatingin sa kanya. Huwag mong ibahin ang usapan. Hindi ko iniiba ang usapan. Tell me the truth dito. Alam kong ayaw niyo ako lumuwas sa Maynila dahil may tinatago kayo. Muli siyang sinapak ng daddy ni Anika, kaya nabuwal siya sa pagkakatayo. Kapal na mukha mo. Wala kang utang na loob. Kalimutan mo na ba? Kami ang tumulong sa'yo mula na makaligtas ka sa aksidente na kinasangkutan mo 15 years ago. Binuhay at pinag-aral ka namin. Binibigyan ka ng gamot para mabilis ka makaalala. Tas ganito ay susukli mo? Gamot? Para mabilis makaalala? Sarkastiko siyang tumawa. O gamot para hindi na ako muli makaalala? Natigilan nito sa tanong niya kaya nagpa siya siyang magpatuloy. Bakit? Kala niyo ba hindi ko malalaman ng tungkol doon?
I've been drinking that medicine for almost 15 years since that accident. Pero hindi naman bumalik ang alaala ko Ni simpleng panaginip ka tungkol sa mga karanasan ko nun wala nangyayari. Pero nagbago lahat ng yun na makilala ko si Veronica at pumunta ako ng Maynila. Ever since that day, hindi na ako nakainom pa ng lecheng gamot na yan. At doon nagsimulang bumalik ang alaala ko. Malakas siyang sinampal ng ina ni Anika. Oo, tama ka. Ang gamot na yun ay hindi para matulungan ka makaalala, kundi para mapigilan ang pagbabalik ng memorya mo. At para lang din malaman mo kami ang dahilan kung ba't ka na-aksidente. Pinakidnap ka namin ng 15 years old ka kasama ang Veronica na yon. Alam mo kung bakit? Dahil yun, ang nakikita namin paraan para makaganti sa mga magulang mo. Tinanggihan nila ang business proposal namin kahit na magkakaibigan naman kami. At alam nilang nababao na kami sa utang. Gulat siya sa mga narinig, pero mariin siyang napapikit ng makaramdam ng sakit ng ulo. Nahihilo siya, at para siyang pinapatay sa sobrang sakit. Pero pinipilit niyang hindi mawala ng malay. Gusto niyang marinig ang mga sasabihin ng ina ni Anika. Nanghingi kami ng 100 milyon kapalit pero hindi tumupad ang lintik mo mga magulang. Nakatakas pa si Veronica. Kaya bilang ganti, tinakas ka namin. Pero na-aksidente ang sinasakyan natin. Nagkaroon ka na head injury nun. At yun ang dahilan kung ba't wala ka maalala. Naramdaman niyang mariing pagsapu nito sa mukha niya. Gustuhin man niyang alisin yon, di niya magawa dahil sobrang sakit ng kanyang ulo. Sa totoo lang, naawa nga ako sa iyo ng mga panahong yun Hirap na hirap ka. Gusto ko sabihin sa mga magulang mo ang totoo. Pero nagmakaawa sa akin ng anak ko. Mahal ka ni Anika at alam niyang kahit bata pa lang si Veronica, may gusto ka na ron. Kaya hindi hinayaan ng anak ko na maibalik ka sa mga magulang mo. Mahal na mahal namin si Anika at hindi namin siya kayang tanggihan. Gumawa kami ng paraan para maitago ka at palabasing patay ka na. Pero agad din namang natigil ang tawa nito. Nang marahas na bumukas ang pintuan, at kahit nahihilo nakita niya ang pagpasok ni Veronica. May mga kasunod dito, pero hindi niya na nakita pa ng maayos, dahil tuluyan ng kinain ng dilim ang kanyang sistema. Samantala, masamang tiningnan ni Veronica si Anika, at ang mga magulang nito nakasalukuyang pinoposasan ng mga pulis. Kagabi niya nalaman ang buong katotohanan, at agad niyang pinaalam yon kay Mr. and Mrs. Sandoval. Labis ang naging galit nila kala Anika, at hindi na sila nagdalawang isip na ipakulong ang mga ito. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo at magsisisi kayo. Mariing sabi niya sa mga ito, bago niya agad nilapitan si Aldrich na walang malay. Aldrich! Panggigising niya rito pero nabigo siya, kaya tinawag niya ang mag-asawang Sandoval para humingi ng tulong. Ano nangyari sa anak ko, Veronica? Hindi ko po alam, pero dalhin na po natin siya sa ospital. Makalipas ang 2 araw matapos kausapin ng doktor, pumunta na siya sa hospital room ni Aldrich. Marahan niyang binuksan ang pinto at papasok na sana na makita ang kausap nito ang mag-asawang Sandoval. Kaya sa halip na magpatuloy, nagpa siya siyang bigyan ng oras na makapag-usap ang mga ito. Naupo siya sa waiting chair at di niya namalayang nakatulog na siya. Veronica, gising. Nagising siya nang maramdaman ng marahang pagigig sa kanya. At agad siyang napatayo nang makita ang mag-asawang Sandoval na nasa harap niya. Tito, tita, kamusta po? Ngumiti ang mag-asawa at sa halip na sagutin, naramdaman niya ang marahang pagyakap sa kanya ni Mrs. Sandoval. Thank you so much, Iha. Thank you for bringing back our son. Wala po yun, tita. Masaya po ako na nahanap na natin si Aldrich. Marahan itong sinapo ang mukha niya. And we're so lucky to have you as our future daughter-in-law, Iha. Nangunot ang noon niya at mahinang natawa sa sinabi nito. Ganoon din si Mr. Sandoval. Kalma. Nabibigla si Veronica sa'yo. Ngumuso ang ginang pero kalaunan, muli siyang initian. Aldrich has been looking for you. Puntahan mo na, baka mag-alboroto yun. Udyok nito sa kanya kaya nakangiti siyang tumango bago pumasok sa silid ng binata. Veronica. Nilapitan niya ang lalaki sa kamarahang hinawakan ng kamay nito. Kumusta? I'm fine. Naalala ko na lahat. Mabuti naman kung ganon. I'm happy for you. At ngayon nakakaalala na ako. Gusto kong gawin ang mga bagay na alam ko noon ko pa sana ginawa. Gaya ng? Umupo ito sa hospital bed. Kaya nagkapantay sila. Gaya ng panliligaw sa'yo.
Marahan itong sinapo ang kanyang muka. Nagulat siya at hindi agad nakapagsalita sa sinabi nito. Alam mo, noon di ko pa naaalala ang lahat. Kala ko simpleng pagkakagusto lang ang nararamdaman ko sa'yo. Pero ngayong naaalala ko na ang lahat, lalo na ang pinagsamahan natin ng bata pa tayo, na-realize ko na mahal kita. Maniwala ka man o hindi, mahal kita, Veronica. Noon at magpahanggang ngayon. At ngayon unti-unti nang naayos ang lahat. Sisiguraduhin kong gagawin ko ang lahat kahit ano para mapatunayan sa'yo na tunay ang nararamdaman ko. Napapikit siya ng maramdaman ng malakas sa pagpintig ng kanyang puso. Nagulat siya sa pag-amin ni Aldrich, pero alam niya sa sarili niyang pareho sila ng nararamdaman para sa isa't isa. At ayaw niyang magsinungaling pa. I love you, Aldrich. Sinserong saad niya bago dahan-dahang nagmulat. Bakas ang gulat sa mukha ng binata dahil sa sinabi niya. Pero maya-maya ngumiti ito bago masuyong hinalikan siya sa labi. Sa mga sumunod na buwan, hindi nabigo si Veronica dahil ginawa nga ni Aldrich ang sinabi nito. Niligawan siya nito at suportado ito na mag-asawang Sandoval. Umabot na ilang buwang paliligaw bago siya nagpasyang sagutin ito. Aldrich, nagluluto ako. Natatawang saway niya sa kasintahan isang araw. Nagluluto kasi siya ng almusal nila at yakap siya nito mula sa likuran habang marahan siyang hinahalik-halikan. I can see that, and I know. Pilyong saad nito kaya pabiru siyang napaihirap bago pinatay ang kalan saka ito hinarap. Agad siya nitong sinalubong ng halik na agad niya namang tinugunan. Mahal na mahal kita, Veronica. Tiningala niya ito at nginitian. Mahal na mahal din kita. Ikaw lang at wala nang iba. Hinalikan nito ang kanyang noo bago niya naramdaman ng malamig na bagay na dumaustos sa kanyang daliri. Agad niyang inangat ang kamay at labis ang sayang naramdaman niya nang makita ang isang singsing sa daliri niya. I will marry you, Veronica, at di ka pwedeng tumanggi. Wala naman akong balak na tumanggi. Sayong-sayo ako, Aldrich. Yeah? We own each other? Matapos ang tagpong yun, agad inasikaso ng dalawa ang kanilang kasal. Halos 1 taon din ang inabot noon bago tuluyang maganap ang araw na pinakahihintay nila. Ang araw ng kanilang kasal. By the power vested in me, the authority that was given, I now pronounce you husband and wife. I love you. Saad ni Veronica sa lalaki. I love you so much more, Veronica. Lumipas ang ilang taon matapos ang kasal nila, naging masaya ang pagsasama nila at biniyayaan sila ng isang anak na labis na nagpasaya sa kanila. That song is for my mama and papa. I love them so much and I promise to do everything for them when I grow up. Sabay silang napangiti sa isa't isa nang marinig ang sinabi ng kanilang 7 taong gulang na anak. Matapos nitong kumanta. Richie is so adorable, no? Aniya sa lalaki. Kaya nga, mamaya-maya magpapabili na naman sa'yo ng dollhouse yan. It's fine. Besides, reward niya na rin yan dahil ginalingan niya sa pagkanta. Magaling din kasi ang coach niya. Nagmamalaki itong umisi at pabiru pang naghawi ng buhok. Kaya mahina siyang napahalakak bago sila sabay na napatingin sa kanilang anak. Mama, Papa, I won! Congratulations, anak. We're so proud of you. Lumipas pa ang ilang taon, naging mas masaya ang kanilang pagsasama. Batid nilang ang kanilang pinagdaanan na naging dahilan kung bakit mas tumibay sila ng ganito. Sinikap nilang maging mabuting magulang sa kanilang anak. Pinakita nila dito na mas matatag ang kanilang pagsasamahan upang maging magandang halimbawa para kay Richie. Wala nang mahihiling pa si Veronica at ang lalaki. Mahal na mahal nila ang isa't isa at ang pagkakatuluyan nila bilang mag-asawa ay isang napakagandang regalo mula sa may kapal. The end.